Kumusta mga kababayan at welcome muli sa Balitang China, ang channel kung saan binubusisi natin ang mga balitang galing sa China na mas nakakaloka pa kaysa sa teleseryeng may amnesia, kambal at lihim na anak sa iisang episode. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang isang pangyayari na nagdulot ng takot, kalituhan at maraming tanong sa Guangxi, China. Isang lindol na may lakas na 3.6 magnitude ang muling tumama sa lugar ng Liuho. Sa unang tingin, baka sabihin ng iba, 3.6 lang naman iyan. Sa Pilipinas, marami na ring nakaranas ng mas malalakas na lindol. Pero ang nakapagtataka, matapos ang sunod-sunod na pagyanig, isang puting residential building ang bigla na lamang gumuho na parang gawa sa biskwit na ibinabad sa kape. Ayon sa opisyal na ulat ng China Earthquake Network Center, alas 8:13 ng umaga noong Mayo 20, tumama ang lindol sa Leonan District sa lalim na 8 kilometro. Ngunit hindi ito ang katapusan. Makalipas lamang ang ilang oras, isa pang lindol na may lakas na 3.7 magnitude ang yumanig sa parehong lugar. Sa loob lamang ng 4 na araw, nakaranas ang rehiyon ng 4 na lindol na lampas 3.6 magnitude at mahigit 60 maliliit na pagyanig para sa mga residente para itong hindi matapos-tapos na alarm clock ng kalikasan. Sa mga paaralan, agad na nagpanik ang mga estudyante. Nang tumunog ang emergency alarm, nagsitakbuhan palabas ng mga gusali ang mga bata at nagtipon sa mga open field. Walang gustong manatili sa loob. At sino nga naman ang gustong maghintay kung babagsak ba ang kisame o hindi? Ngunit ang tunay na takot ay nagsimula noong Mayo 18 nang tumama ang unang malakas na lindol na may lakas na 5.2 magnitude. Kinagabihan, isa pang 5.2 magnitude na lindol ang sumunod. Ayon sa mga residente, mas malakas, mas matagal at mas malawak ang epekto ng ikalawang pagyanig. Sa mga video na kumalat online, maririnig ang mga tao na sumisigaw habang nanginginig ang mga gusali. Ang iba ay nagdarasal. Ang iba naman ay napamura sa takot. Pero may isang eksena na naging simbolo ng kakaibang katatawanan sa gitna ng sakuna. May narinig na nagsabi, huwag kalimutan ang charger ng cellphone. Oo, charger. Hindi pagkain. Hindi tubig. Hindi first aid kit. Charger. Dahil sa modernong panahon, mas madaling mabuhay ng walang unan kaysa walang baterya ang cellphone. May isang babae pang nagsabi na lampas hating gabi na, ngunit walang sinuman sa kanilang pamilya ang natutulog. Lahat ay naghahanda kung sakaling kailanganin muling tumakbo palabas. Napansin din niya ang mahabang pila sa gasolinahan at nagtaka kung nagbabalak na ring lumikas ang mga tao. Sa isang residential building na may 31 palapag, halos lahat ng residente ay nagmadaling bumaba. Isang residente ang nagsabing unang beses niya sa buhay makaranas ng lindol. Nasa ika-14 na palapag siya nang mangyari ito. Ayon sa kanya, literal na nanghina ang kanyang mga kamay at paa. Para raw siyang na-freeze habang nanginginig ang buong gusali. Sa mga parking area, nagsiksikan ang mga sasakyan. Maraming pamilya ang nagpasyang umuwi muna sa kanilang mga probinsya. Ang iba ay natulog sa loob ng kotse, ang iba naman ay tumambay sa mga bakanting lote hanggang umaga. Habang tumatagal ang sitwasyon, nagsimulang lumabas ang mga ulat tungkol sa mga nasirang bahay. Maraming gusali ang nagkaroon ng malalalim na bitak. Ang ilan ay tuluyang bumagsak. Isang residente sa Tayangchun Village ang nagsabing nasa loob siya ng bahay habang kumakain ng paborito niyang snail noodles nang biglang magsimulang umuga ang paligid. Mabuti na lamang at mabilis siyang nakatakbo palabas. Paglingon niya, halos wala nang natira sa bahay. Ayon sa kanya, parang nawala ang buong komunidad sa loob lamang ng ilang segundo. Isang 30-anyos na residente naman ang nagsabing kakauwi pa lamang niya mula sa bayan nang tumama ang lindol. Habang nakatayo siya sa bakanting lugar, nahirapan siyang mapanatili ang balanse dahil sa lakas ng pagyanig. Nagsisigawan umano ang mga tao ng takbo, takbo. Kasabay nito, may mga batong gumugulong mula sa kalapit na mga burol. Hindi na siya nakatulog buong gabi. Kahit huminto ang pagyanig, natatakot siyang bumalik sa bahay dahil baka magkaroon ng aftershock. Ayon sa mga opisyal na ulat, 13 gusali ang gumuho at humigit kumulang 7,000 katao ang kinailangang lumikas. 2 residente ang natagpuang walang buhay matapos matrap sa mga gumuhong istruktura. Isang mag-asawa na may edad na 60 at 53 taong gulang. May isa pang nawawala noong panahong iyon. Habang sinusubukang unawain ng publiko ang nangyari, isang Chinese science blogger ang naging pangunahing pinagkukunan ng impormasyon tungkol sa posibilidad ng susunod na lindol. Dito nagsimulang magtanong ang maraming mamamayan. Nasaan ang mga opisyal na eksperto?
Bakit tila mas mabilis pang magsalita ang isang vlogger kaysa sa mga ahensyang dapat nagbibigay ng babala? Marami ring nagturo ng sisi sa kalidad ng konstruksyon. Ayon sa ilang netizen, sa Japan, maraming gusali ang kayang tumayo kahit sa 7.0 magnitude na lindol. Ngunit dito, isang 5.2 magnitude na pagyanig pa lamang ay parang ginawang domino ang ilang gusali. May mga residente na tumawag sa mga ito bilang mga tofu buildings. Parang tokwa raw ang kalidad. Mukhang matibay sa labas pero konting puwersa lang, durog agad. May isang construction worker pa nga na nagsiwalat ng kalagayan ng ilang apartment building. Ayon sa kanya, kapag pinisil mo ng bahagya ang ilang panlabas na pader, kusang nalalaglag ang buhangin at bato. Para raw silang gumagawa ng bahay gamit ang halo-halong simento at dasal. At kung may lindol na 5.0 magnitude, tiyak daw na maraming gusali ang magiging patag na parang pinadaanan ng steamroller. Matapos ang mga pagyanig, nagsimulang suriin ng mga residente ang kanilang mga bahay. Ang mga bitak na dati hindi napapansin ay biglang naging sentro ng atensyon. May mga pader na may mahahabang guhit, may mga kisame na tila unti-unting naghihiwalay. May mga hagdanang may bagong lamat. Tuwing may aftershock, umiikot ang mga tao na parang mga building inspector na may hawak na cellphone. Kinukunan nila ng larawan ang bawat bagong bitak, hindi dahil mahilig sila sa photography, kundi dahil gusto nilang malaman kung ang bahay ba nila ay ligtas pa o naghihintay na lamang ng tamang sandali para bumigay. Pagsapit ng gabi, maraming pamilya ang piniling matulog sa mga parke, basketball court, paradahan at iba pang bukas na lugar. May mga matatanda na nakaupo sa plastic chair. May mga batang natutulog sa folding bed. May mga tao namang buong magdamag na nakatutok sa cellphone para tingnan ang earthquake alerts. Sa bawat bagong notification, tumitibok ng mas mabilis ang kanilang puso. Ngunit habang lumalakas ang takot ng mga residente, tila kabaligtaran naman ang tono ng ilang opisyal. Ipinahayag ng mga lokal na lider na mabilis at epektibo raw ang naging pagtugon ng pamahalaan. Ayon sa kanila, maayos daw ang evacuation at kontrolado ang sitwasyon. Subalit kaagad itong kinontra ng mga video mula mismo sa mga residente. Makikita sa mga footage ang mga bitak-bitak na bahay, pansamantalang mga tent, at mga mamamayang nagsasabing hindi pinapakinggan ang kanilang mga reklamo. Mas nakatawag pansin pa ang ulat na maraming video tungkol sa pinsala ang mabilis na nawala sa mga social media platform. Para sa ilang netizen, mas mabilis pa raw ang pag-delete ng video kaysa sa pagdating ng tulong. At habang pinag-uusapan ang mga gumuhong bahay, may isa pang misteryosong pangyayari na lumitaw. Nagkaroon ng malalaking sinkhole o hukay sa iba't ibang lugar. May isang lawa na biglang nagkaroon ng halos perpektong bilog na butas. Unti-unting nawala ang tubig hanggang sa halos matuyo ito. May mga sinkhole na umabot sa 5 hanggang 10 metro ang lapad. Sa aerial footage, makikita ang mga higanting hukay sa pagitan ng mga bahay. May ilang bahay na nakabitin na lamang sa gilid ng lupa. Tila naghihintay kung kailan tuluyang babagsak. At parang hindi pa sapat iyon, isang natural spring na matagal nang dinarayo ng mga residente ang halos tuluyang natuyo matapos ang lindol. Dati itong paboritong puntahan ng mga pamilya. May mga tindero ng pagkain, may mga batang naglalaro, may mga taong naglalaba at nagre-relax. Ngayon, bato at putik na lamang ang natira. May isang residente na nagsabing parang nawala ang puso ng kanilang komunidad sa loob lamang ng isang gabi. Habang lumalabas ang mga larawang ito online, nagsimulang magtanong ang mga tao kung may mas malalim pang nangyayari sa ilalim ng lupa. May nagsabing nagbago ang daloy ng tubig. May nagsabing nasira ang underground water veins. May iba namang nagsabing paalala ito ng kalikasan na hindi dapat abusuhin ang kapaligiran. Ngunit habang pinoproblema ng Guangxi ang lindol, isa pang sakuna ang sumiklab sa ibang bahagi ng China. Sa Shen County, Hunan Province, tumama ang matinding pag-ulan at bigla ang pagbaha. Sa loob lamang ng isang araw, umabot sa mahigit 339 millimeters ang ulan. Para itong ilang linggong ulan na ibinuhos sa loob lamang ng 24 na oras. Sa isang bayan, isang suspension bridge ang inanod sa loob lamang ng ilang segundo. Ang mga tindahan ay nalunod. Ang mga sasakyan ay halos matabunan ng tubig. May mga bahay na nilubog hanggang 2 at 3 palapag. Isang residente ang nagsabing hindi pa siya nakakita ng ganoong kataas na baha sa buong buhay niya. Nakalikas ang kanyang pamilya ngunit naiwan ang halos lahat nilang ari-arian. Sa mga video online, makikita ang rumaragasang putik at tubig na parang higanting ilog na dumaan sa gitna ng bayan. May mga netizen na nagsabing nalunod ang buong lumang distrito.
Pati mga manok, pato, tanim at kabuhayan ay tinangay ng baha. Ayon sa opisyal na bilang, 5 tao ang nasawi at 11 ang nawawala. Ngunit maraming residente ang nagsabing mas mataas pa umano ang tunay na bilang. May ilan na nag-akusa na kulang ang paghahanda at masyadong mabagal ang babala. May mga tanong din tungkol sa operasyon ng isang hydroelectric dam sa lugar. Ayon sa ilang lokal, maaaring nag-ambag ang pagpapakawala ng tubig mula sa reservoir sa paglala ng pagbaha. Bagamat mahirap kumpirmahin ang lahat ng alegasyong ito, malinaw na maraming residente ang nawalan ng tiwala sa mga opisyal na paliwanag. Sa kanilang pananaw, hindi lamang kalikasan ang may kasalanan. May bahagi rin umano ang kapabayaan ng tao. Sa huli, ang kwento ng Guangxi at Hunan ay hindi lamang kwento tungkol sa lindol at baha. Isa itong kwento tungkol sa takot ng ordinaryong tao kapag ang lupa sa ilalim ng kanilang mga paa ay hindi na mapagkakatiwalaan. Isa rin itong kwento tungkol sa kahalagahan ng matibay na infrastruktura, maagang babala at malinaw na impormasyon sa panahon ng sakuna. Dahil sa oras ng peligro, hindi sapat ang magagandang press release, magagarang slogan o matatamis na pangako. Ang kailangan ng mga tao ay matitibay na bahay, tapat na impormasyon at mabilis na aksyon. At habang patuloy na nanginginig ang lupa at rumaragasa ang baha sa iba't ibang bahagi ng China, isang tanong ang nananatili sa isip ng marami. Kapag dumating ang susunod na sakuna, alin ang mas matatag, ang mga gusali o ang mga paliwanag ng mga opisyal? Ito ang Balitang China. Hanggang sa susunod nating pagsisiyasat, manatiling ligtas, manatiling mapanuri at huwag kalimutang i-charge ang cellphone aram. Dahil ayon sa ilang residente, baka iyon pa ang unang bagay na dapat iligtas kapag nagsimulang umuga ang buong mundo.